Paano kung nagkamali po ako ng lagay ng langis? Taas pa yung konsumo ng gasolina ho? Tataas siya. Pero hindi mo siya mapapansin. Ang difference kasi niyan lumalabas is nasa less than 1%. So, hindi mo siya manonotice. Rine-recommend ko na lang minsan yung C3. Bakit? Kasi yung C3 kasi mas better siya sa protection. To be exact, 0.07% lang according sa test. Ang better lang efficiency. Ang tanong, bakit yun ang rine-recommend nila? So dahil green company sila, advocacy nila is to save the environment. So yung may less than 1% na savings sa fuel can help the environment pa rin. Paano nga ba na natin malalaman, Sir Glenn, kung palitin na ang langis? Ayan, katulad nito, maliban sa mileage, sa edad niya, kung more than 1 year na, and then may 10,000 kilometers na, makita mo naman dark na siya in color na. Dapat magpalitan. Ngayon naman, papakita natin sa inyo after natin mapalitan na ng bagong langis. Ito naman, naglalagay din tayo ng additive, Lucas Oil Stabilizer. Actually, ang mga oils talaga, yung iba, sabi nila, dapat daw walang additive, ayoko na may additive. Ang hindi nila alam, 70% base oil. 30% additives. May additives din yon. Kaso nga lang yun, siyempre, medyo tipid ang additives nun. Ito ngayon, nilalagyan natin ng mas marami pang additive. Mga kamanibela, papakita ko naman po sa inyo ngayon yung ating langis immediately after oil change without starting the engine yet. Yan. Ito na po siya, napakalinaw. Para siyang walang langis. And then, start ko naman ngayon yung engine for a few minutes and then let's check naman kung ganito pa rin ba siya kaputi o hindi na. Now naman mga kamanibela, na start na natin yung engine natin for several minutes. At tingnan naman natin ngayon kung umitim ba ang langis natin after change oil. Yan o. Para pa din walang oil. Actually, ito yung trademark ng Dunamis. Even nakapa-start mo na siya, akala mo wala pa rin siyang langis. Ganun siya kalinis. Parang hinugasan. Parang hinugasan. Sir Glenn, ano ho ba ang mga dahilan bakit parang minsan tinitingnan ng mga kamanibela na babawasan yung kanilang langis? Okay. Actually, kaya mga nababawasan yan, number 1 na dyan, if may leak. Diba? And then number 2 na dyan, loose compression tayo. Pag loose compression tayo, kumakain na ng langis. And then number 3, iba-iba kasi ang sasakyan. Meron talagang sasakyan na by nature, kumakain siya ng langis, paunti-unti. Pero it doesn't necessarily mean nasira na siya o may problema na siya. Meron talagang sasakyan na in a few thousand kilometers, 5,000 kilometers, na nabawasan siya ng half liter o 1/4 liter. Halimbawa, pag umaga yung morning startup mo, may nakita kang white smoke. Indication niya na kumakain nga ng langis yung sasakyan mo. Ang possible naman na causes niyan, nandyan na yung injector seal mo, naglilik siya. Ang nangyayari, itinatapon ng makina mo yung langis mo papunta dun sa intake mo hanggang sa mahigop niya, hanggang sa lalabas na dun sa exhaust pipe mo. Maliban doon, pwede rin naman yung leak, visually, you can inspect kung saan banda tumutulo. Pag sa Fort Everest, banda dito sa gulong na to, naglilik, ang possible niyan, yung oil filter mo. Yan. So, depende sa sasakyan, depende sa kung saan area nakaposition oil filter mo. Pwede rin naman manggaling yung leak sa drain plug at saka sa timing cover. Yan yung the usual na maaaring mangyari pagka may edad na yung sasakyan. Pag may mga napapansin silang mga leak po o kaya nababawasan, ano ang dapat ho nilang gawin? Siyempre, unang-una, pag kulang siya, bawas na, dapat dagdagan. Actually, meron ako dati isang client tumawag sa akin. Sir Glenn, may white smoke. Ang sabi ko sa kanya, check mo yung levels mo. Nakalimutan ko sabihin na dagdagan. Kaya hindi niya dinagdagan. Nung dumating dito, hindi pala niya dinagdagan. So kaya ngayon, pag may nagtanong sa akin, ang unang sagot ko, pag nababawasan, ang unang-una mong gagawin, dadagdagan mo. And then, ang next natin dito, i-inspect mo na yung sasakyan mo visually kung saan possible na nanggagaling yung leak. At kung gagamitin mo siya o hindi, depende na kung kagaano kalakas yung leak. Kung patak-patak lang naman, baka pwede mo pang madala sa akin o sa mga trusted shops mo. Pero kung malakas, hindi ko rin i-recommend na gamitin mo pa. Dahil pag malakas yan, pwedeng magkaroon ng engine seizure. Dahil mawalan ka ng langis, parang tao lang yan. Natuyuan ka ng dugo, may titiri ka talaga. Ganun din ang sasakyan. Hihigpit lahat
yan, iinit yan, masisira. Okay? Paano po ba malalaman, Sir Glenn, kung nasa tamang level? Pwede po ba natin ipakita, lalo na sa mga bagitong driver na kakabili lang ng sasakyan? Okay. Actually, meron tayong dipstick. Katulad nitong Ford Everest, ito yung dipstick niya. Tulad nito, ang tamang levels nito hanggang dito. Which is ang problem lang dito ngayon sa akin, hindi nyo makita kasi nga, bagong oil change at sobrang linis ng pagkaka-change oil natin. Pero para malaman mo kung may langis, hahawakan mo pa siya. Oo. Di ba? So, ang tamang level nito should be here. Yan, dito. Ano bang mileage na nito? Check nga natin. Yung iba kasi sasabihin, kaya maputi yung langis niya kasi bago pa. Ito, silipin natin ano ang mileage nito. Mahalaga talagang tumitingin sa odometer. Okay, ang mileage nitong sasakyan nito is nasa 205,000 kilometers. Maintain yan ng Dunamis. Pero makikita mo, ang langis niya, parang galing kasa pa. So, ibig sabihin, malinis pa yung loob ng internals niya. Imagine, naka 205,000 kilometers siya. Actually, ang mga kamanibela, ang langis natin, hindi lang naman engine oil ang atin dapat tingnan. Meron pang ibang langis lang, katulad ng differential oil. Dapat chinecheck din natin yan. Transmission oil, meron din transmission oil yan. O yung gear oil na kung tinatawag natin, dapat chinecheck din natin yan. Part yan ng regular maintenance natin. Pero pag differential oil at saka transmission oil, usually it should be changed every 4 years or 70,000 kilometers. Mga kamanibela, yung mga nagdi-DIYers, halimbawa nag-change tayo ng oil, lalo na doon sa ilalim, takpan na lang natin itong part na to. Ito yung ating drain plug. Yan, yung drain plug. Sapin na lang natin ito ng plastic. Diba? Para number one, pagka tumulo siya, yung plastic na lang ang tatanggalin natin, hindi na madudumihan itong area na to. Madali niyong makikita kung may leak siya o wala. Okay? Salamat po sa pagpapa-unlock sa manibela. Anytime, basta manibela. Apo. At salamat po sa bumubuo ng Dunamis GM, Ford Specialist. Kaya mga kamanibela, kung sakali may makakakilala po kayo na hindi pa nagpapa-change oil, share nyo po ang video na ito bilang paalala sa kanila. At huwag din kalimutang mag-like, at mag-subscribe at mag-follow sa official YouTube at Facebook account. For more tips and practical advice, subscribe and follow na kayo sa official Facebook at YouTube accounts ng Manibela TV.